Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po sa walang sawang support. Don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. Today po natin, it's all about the flood control issue na kinakaharap po natin today. And pag-uusapan natin together with our guest na tatawagin ko po mamaya na meron pong sabihin na nating background sa ganitong kalakaran at nagkaroon na rin po siya ng experience. And I would say this invitation was so sudden that I asked her within a day to request to come over and join me here to explain further yung pag-uusapan natin. Without further ado, nakita niyo na po siya before sa year-end special natin, but I just wanted you to welcome our guest, Miss Andrea D. Hello, Ayan. hello, Hello, hello. ma'am. Good Hello. evening dito. Good morning sa Pilipinas. I know. And before anything else, for sure, dahil magulo tayo nung year-ender kasi ang dami natin. I think this is the best time at least, just introduce yourself a little bit. Po kayo nagva-vlog na ngayon. You know, w what pushed you to be on social media? Okay, first of all, Happy New Year. January 1st dito. So, Happy New Year. Same thing 'no, nung last time, nagba-vlog ako. I actually started as, nanonood lang, keyboard warrior. During the time of, ano ba yun, pandemic. So, 2018 pa nasa ano na ako, nag-you-YouTube na. Medyo, naging active na lang ako siguro nung pandemic kasi wala ka namang ibang puwedeng gawin nung pandemic, nasa loob ka lang ng bahay. So, 'di ba, what else can you do kung hindi manood lang sa YouTube and everything. And then nag-decide ako na gawing active yung channel ko, vlog ako. Nag-re-reaction ako dati sa mga charity vloggers like si Val Santos Matubang. 'Yun from there, meron na akong mga nakakasagutan ng mga ibang vloggers na mga nakakabanatan. And then nag-try din ako ng politics for a short period of time. Then ayun, pakanta-kanta. So 'yun, Wow! Kumbaga marami na po talaga kayong, kumbaga experience sa social media, hindi na baguhan, ika nga. hindi na. So, for everyone to know, at least ako po kasi I'm always say this, ah, parang ako estudyante when I do this live streaming. Katulad nung earlier video namin na I really learn a lot. Can you give us a little bit of background sa mundo ng construction business with government contracts that you can Wow, share? naku, okey. I'm excited. Para at least 'di ba, alam nila na bigatin yung aking inimbita. Hindi naman bigatin, parents ko 'yun, not me. Kasi first of all 'no, bata pa kasi ako nun, eh, construction business na hindi pa ako pinapanganak actually. Ang father ko was an architect. He passed away unfortunately back in 1996. And then my mom passed away in 2010. So, namatay yung father ko, very active kami talaga noon sa construction business. Nakakakuha sila ng mga projects noon sa government, mostly army, ganyan. And then nagsusupply din kami noon, mga medical supplies, school supplies. So, mostly talaga either DEX. Ngayon kasi iba na, DEX ang tawag noon no, sa Department of Education. Hmm, And then, nung namatay yung mother. Department of Education, Culture and Sports. Yes, dati. Dex pa 'di ba? Ngayon iba na. So, yun kaya alam ko kaya sa mga vlogs ko sana nag-start flood control projects na 'yan, yung scam na 'yan. Sinasabi ko na 'yan sa mga vlogs ko na talagang DPWH is one of the most corrupt na branch ng government. Talagang 'yan ang isa talaga sa pinaka-corrupt na DPWH, and then meron sa DEX noon nung time na 'yun. Hindi lang talaga 'yan nabubulgar nung panahon pa ni Marcos, hindi lang nabubulgar 'yan kasi nga hindi kagaya ngayon may social media na. Nakikita na ng mga tao kung ano nangyayari, na observe na natin kung merong mga mali, may mga tama. Unlike before, hindi talaga 'yan nabubulgar at saka wala talagang naglalabas. Unlike nitong mga ibang, administration na meron ng mga nakakapansin, meron ng mga nakakapuna, and then finally ito nga. What do you think po main reason why hindi siya nabubulgar before? What would be the main thing? Siguro nung dati, aside from yung sinabi ko nga dapat tayong hindi pa gano'n ka-high-tech, hindi pa nakikita ng mga tao kung ano talaga yung nangyayari, wala pang social media. Mhm. Wala pang mga video-video na puwede nating gawin 'pag nakita natin sa kalye or meron tayong ano, nakakapag-voice out yung
wala pang gano'n noon. So, nito Hmm, lang naman nangyari 'yan and not only that, siguro noon hindi pa gano'n talaga katalamak ang corruption. Sabi ko nga, nakuwento ko nga sa'yo, ang parents ko 'pag may projects na nakukuha, ang pinamimigay lang nila is lechon, lechon bibigyan ng TV, mga engineers, for the boys, papakainin, padulas. Unlike ngayon, may 20%, may 10%, may 20% and we're talking about billions, mhm. 'di ba? So, talagang Kumbaga talagang totoo pala talaga na may mga SOP, yeah, bigayan, lagayan, tahan. mm. Well, mga nakikinig we will dive deeper at, we will make sure na marami tayong matatanong kay Miss Andrea about diyan. Pero I guess we first need to understand paano ba nagsimula ito and how I would say how this came about. Based on based on my research, it all came about noong pumutok na yung ano, pumutok na yung budget situation sa 2025 na nakita na mas marami ng ghost project and then mismo na yung pangulo nakakita when he went to Bulacan, isang project doon, wala naman nagawang proyekto. Ghost project. Yeah, and dun na parang nagsimula. Eh, ngayon nagsanga-sanga na siya, eto lumabas na yung mga list na alam natin na nagpa-presko na si Pangulong Duterte, pinakita niya yung 17 yata na parang construction bidders na company. Eto na po si Yusek Cabral, Mm, din yung mga Yusek, ASEC, eto na po si Congressman Leviste at itatanong ko yan mamaya. And then yung laki, even the president don't even know what's going on. yeah, As far as our evidence shows. Um, I sad. think, do you think for start, no? Do you think this would be a turning point for the president and probably for the 2028 election bid kung sino man ang mamanokin ng administrasyon? I think so. Magkakaroon ng malaking impact 'yan. Yung mga ghost projects kasi mabalik tayo dun sa panahon ni Marcos. Kaya ako sinasabi 'to kasi yun yung na-experience ko that time. Nakakapag-attend ako ng bidding, napupuntahan ko yung projects namin. Hindi ako aware dun sa mga ghost projects nung panahon ni Marcos 'no. Yung sa amin kasi gaya nung nai-share ko sa'yo, 80% na ng natatapos namin na project hindi pa kami bayad. Talagang may project Hmm. ginagawa. In fact, yung sa Aurora Hills sa Baguio, kami yung gumawa nung part dun, eh, yung parang bicycle range dun tapos may mga elephant na mga ginawa na mga semento, mga slides. Kami ang gumawa nun dati. Hindi namin natapos yun, ng ibang contractors kasi hindi pa kami nabayaran nung time na yes, yun nga kaya nakakalungkot. Namatay ang father ko actually, hindi pa kami fully paid noon. Bayaran lang yung project namin noon, patay na yung father ko. So, Naku po. yung time namin talaga nun hindi ganon katalamak ang corruption. Ewan ko lang So dun sa iba. so you can say na talagang nag-improve yung corruption sa Nag-improve DPWH? talagang as in malala na. Eh, bakit lumala? Siguro na-normalize kasi baga parang Mhm. pinabayaan na lang kasi nung mga nakaupo na ganon ang mangyari. Why? Kasi nga kumikita sila. Kaya lumala ng lumala. And correct. Yeah, guys, we always have this briefing before we do our lives. So para at least we get comfortable na mag-usap. We were talking earlier sa ni Ma'am Andrea, it's a anyone who's connected to a certain project kumikita. Can you explain further po about that? Nung time namin, I'm always basing it dun sa na-experience ko 'no, in the past, during the time of the late, Marcos Senior. Parents ko 'pag may nakukuhang projects mag-a-attend ka ng bidding, eh, kagaya din ng nangyayari ngayon. But yung bidding namin noon, nangyayari na 'to dati ha. Halimbawa, isang isang company, gagawa kagaya nung kila Diskaya, gawa ng ibang companies 'yan. Can you say dummy? Parang Dummy dummy 'yan, company? ipapangalan sa iba, ipapangalan sa kamag-anak, ipapangalan sa kanya yung pinaka-major na company namin on construction business namin. Then ako may pangalan ako, meron din akong maliit na construction company. Ang father ko meron din, ang, pinsan ko meron din. Lahat 'yan ipapasok sa bidding, isa lang ang mananalo. Pero Depende dun sa numbers, lalaro nila yung numbers diyan, eh. pero I think another question I want to ask, how is it on paper legally? 'Di Pangalan, ba iba legal yun, legal lahat yun, may mga license. so hindi sila
So, hindi sila nagtatanong if this is like your relative or Hindi, anak mo kasi 'to? hindi naman nila malalaman 'yan, eh. 'Pag pinsan ipangalan ko sa pinsan ko 'yan, malay ba nila kung kaano-ano ko yung tao na yun na may pangalan nung company. Anybody can apply for a company, for a So, license. can you say from that starting point, dun na nangyayari yung problema? Kasi if you cannot check the papers and kung di mo kilala kung if it's relative Kasi or not sa from totoo the lang, wala namang problema kung lahat kayo magkakapatid may kumpanya, eh, walang problema. Ang problema yung nilalaro nila, ipinapasok nila lahat sa bidding, tapos kunwari magkakalaban, kung sino yung mananalo, kung sino yung mas malaki ang bigay, kung sino mas malaki ang lagay, yun ang ipinapanalo. so Dun nagkakaroon na ng ano, ng mali. so would you agree the process where corruption starts is where may money transaction before the bidding per se? Actually, wala pang money transaction naman na mangyayari diyan. Mag-uumpisa yung transaction diyan 'pag halimbawa, sasali ako sa bidding sir, sasabihin nung construction company. Kakausapin Hmm, yung sa DPWH, "Puwede po ba akong sumali sa construction at I'm sorry, sa bidding?" Sasabihin niya, "Oo, sige." Siyempre depende sa relationship niyo 'yan. Para makakuha ka ng maraming project sa kanila or manalo ka sa bidding, medyo gagandahan mo yung relationship mo sa kanya, papakainin mo sa labas 'yan, padulas. uh-huh. Then 'pag nanalo ka na dun sa bidding na 'yan maghihingi ng lagay or 'pag nakita nila meron kasing ibang ano, eh, mga companies sa umpisa pa lang, alam mo yon yung Hmm, regaluhan na ng kung ano-ano para makuha yung loob. So, totoo yung sinabi mo in a way gano'n na rin yun parang meron ng monetary na naibibigay. but Pero also kung talagang kita, yung percentage pumapasok na 'yan once nanalo ka na sa bidding, dun pag-uusapan na na 'yan. naglalaro yung Oo, numero. dun na talaga yun. Pero on your experience before, were there monetary value and non-monetary value sa ganitong transaction? Monetary, merong in kind, paano mo ba sasabihin yun? 'Pag binigyan ka ng TV, gano'n din yun, eh. Ang engineer 'pag binigyan ng TV gano'n din yun, 'pag binigyan ka ng lechon gano'n din yun, lagay din yun, padulas. Parang sa ano, parang sa isang simbahan na narinig ko ano, parang ano, ilalagay sa sobre, love letter ano yun, love giving? Ano ba yung ginagamit nila? Gift Yung giving, ano yan, parang gift giving or donation parang gano'n, gift. donation siya pero may term silang ginagamit. Nilalagay mo yung pera, tapos yung kung ano man ang gusto mo ipadasal, ta's may pera sa loob ng sobre, ta's ibibigay mo dun sa pastor. Teka, tinatanong nila yung live mo, i-share ko nga. Oh, sige po. Hindi, shinare ko lang yung ano, pero hindi ko na-i-share yung link. Oh, by the way guys, during the time na nag-uusap po kami ni Ma'am Andrea, if you have a certain questions, just type it in the comment section below and then babasahin po natin and we'll let her answer your question. Spokesjet, nandito na. Hello. Hello, Spoxjet. Kwentuhan niya ni Ma'am Andrea dati. Magulo tayo 'no 'pag 7. Kung hindi Sorry, nawawala may bisita kasi ako nung araw na yun, may biglang dumating. or yung iba naman walang internet or nawala or maingay, may echo. Sabi ko, Hello. iba talaga pagka livestream, the best. So, ayun nga, so we're going back to our ano, pinag-uusapan natin. I want to know your reaction, kasi there is this one person, she had the audacity to say this and I want to ask your reaction. Sabi niya, ang anti-corruption daw is for elitists. Di daw 'to parang pantaong bayan. Ang sinabi niya is because, ilang ilang beses, ilang henerasyon naman na ang taong bayan nagpi-people power, but the corruption still there. Parang dun nagmula yung comment niya in a social media post. Ano po ang reaction niyo diyan? Well, anti-corruption is actually for everybody, hindi lang naman sa elitist kasi ang pinaka-affected naman ng corruption is ang nasa baba, yung mga mahihirap. Ang Correct. mga mayayaman 'di naman talaga affected 'yan. In fact, yung iba nga diyan karamihan kumikita pa. Sorry, sorry to say that, 'di ba? 'Di ba? Sino ba mga Mhm. kumikita diyan, yung mga nakaupo sa gobyerno, o yung mga construction companies na malalaking companies. Oh, 'di ba nandiyan ang corruption diyan. Anti-corruption, when you say anti-corruption, ano ba lumalaban ng anti-corruption? Once malaman nung mahihirap kaya nga nag-people power ang kasi hindi nila gusto yung nangyayari. Bakit? Kasi lalo na yung mga taxpayers, nanggagaling sa tax nila yung nilulustay ng mga corrupt na mga government officials, 'di ba? Saan ba Pero nanggagaling yung
Gaya na yung pera na nilalabas ni Pero Ma'am Andrea, well, the angle well, I get your point, pero I think how can you respond to that situation na sinasabi niya? Corruption is recurring. People power na tayo ilang beses. We always rally every time may nakaupo, but still hindi mo it's there. maaalis na yang corruption na yan sa government. Mahihirapan ang taong nakaupo diyan. Even kahit sinong presidente na ang dumaan diyan, nandiyan pa rin talaga ang corruption. Ngayon, tanong paano nila iso-solve yan? Paano aalisin? 'Di ba? Gumagawa sila Mhm. ng laws, pero ang law nila, eh, nakakalusot. May mga bill na pinapasa diyan pero nakakalusot pa rin, lumalala pa nga. Minsan it's kinda crazy, eh. We are asking lawmakers to do law para ma-stop ang korapsiyon. Sila din lang naman nagba-violate nun para magkaroon ng korapsiyon. It doesn't Exactly. it La doesn't make Virgin. yeah, it doesn't make sense. I think, going further, there is this one intuition ng, isang pink, and I wanted to know your opinion about this. Sabi niya, ginawa daw ni Pangulong Marcos yung "Mahiya Naman Kayo" speech nung SONA niya last year, July, it's a good PR move. What's your reaction? Well, in a way, oo, it is a good PR move 'no. Bakit? Kasi coming from the president na pinaimbestigahan niya at nagsalita siya ng gano'n dun sa SONA. Sa SONA ba yun? Sa SONA niya sinabi yun? Opo, Yan sa naman July. kayo. Magandang statement yung ang daming nabilib din sa kanya kasi imbestigahan niya. Ang tanong lang naman diyan, totoo bang galing sa puso niya? Which Mhm. nakikita ko naman is sincere naman siya sa sinabi niya. Kung hindi siya sincere na na sa sinabi niya, paiimbestigahan ba niya 'yan? Na alam niyang Pero babalik sa kanya? Ma'am Andrea, we all know and we need to I think we need to understand the play of the politics that time. That we Yes. understand that malaki yung well, sabi ni Sir Bagtit kahapon, he lost 21 points on his, approval rating bago mag-July because of the Duterte arrest sa Dahig, papuntang Mhm, Dahig. oo. So, people they have this clamor na, "Eh, kaya mo lang ginawa yan kasi" like kaya po niya ginawa yung speech niya nung Ah, SONA, kasi yung support base niya from the UNI team from the 2022 election is already eroded because of that situation nung inarest si Duterte. well, for me parang kung iisipin mo, yung SONA niya kasi si PBBM spontaneous, 'di ba, hindi nagbabasa. Talagang yung sinasabi niya is coming from her heart, coming from his heart and his mind. Yun yung sinasabi niya. So, siguro kung sinabi niya yun desidido na siya na gawin yun, regardless kung anong maging effect, regardless kung maraming magalit kasi sinabi naman niya, wala kang sisinuhin, masagasaan na kung sino ngayon kung iniisip niya na gano'n na wala na yung support sa kanya because of that and pinaninindigan niya, I'm sure before nangyari yan napag-isipan na niyang maigi yan, kung anong gagawin niya, kung papaano nila gagawin yan o kung sino man ang advisors niya in-advisesan na rin siya na, "Oo sige ganito ang gawin mo, ganyan, ganyan." Nilay lahat nila yung cards nila sa table. Mhm. Pinagplanuhan na nila yan, pinag-usapan na yan kung papaano gagawin yan at kung ano magiging effect niyan. So na siguro nung sinabi niya yun, sa kanya wala na sa kanya yun kahit ano pang maging effect niyan. Kumbaga So, magalit man ang mga Duterte, ng Duterte dahil sa nangyari. yeah, and stemming from this argument, I think I wanted to supplement it with, do you think Pangulong Marcos yung extent or lawak nitong issue na 'to, before he said that "Mahiya Naman Kayo" speech? At What that do you feel time about it? at that times hindi niya akalain na gano'n. Kasi 'di ba nung nag-inspect siya, may mga nakita Mhm, siyang mga ghost projects na dun siya galit na galit. Ang mhm, daming ghost projects, ang daming projects na nabayaran na hindi nag-e-exist wala mhm. man lang nagawa kahit ano. So, hindi niya siguro alam, wala siyang idea na gano'n kalaki, gano'n kalala. So, nung time na yun na sinabi niya gusto niya lang paimbestigahan kasi nalaman niya nakita niya based dun sa, report sa kanya na may mga projects na hindi natapos, may mga projects na ang laki ng nailabas na pera pero anong nangyari, 'di ba, ba't bumabaha pa rin? Divine intervention nga sabi nga nung marami, 'di ba? Kasi bakit tatlong sunod-sunod na Especially oo. Tatlong sunod-sunod na bagyo, imagine that. Kaya bumaha ng malala
Oh, yung baha na yun siguro it made him think na bakit ganito pa rin ang problema natin samantalang ang laki ng perang nailabas sa projects ng mga flood control na yan. So, nagpaimbestiga siya siguro pero hindi niya akalain na gano'n kalala. And I guess another thing that, probably like not at the same time, but at the same moment, do you think there is a correlation between what the extent na sabihin na natin hindi alam ng presidente to the kudeta na nangyari sa lower and higher house? Sino nag-resign yung previous si ano, si Cheese at Si si Cheese at saka si Speaker Romualdez. kasi nase-sense na nila na papunta na sa kanila yung papunta na sa direksyon nila. I'm pretty sure alam na nila mangyayari. Nakikita na nila yung mangyayari na mauungkat, may mga mau-open, mga cans, anong tawag dun, worms sa cans, sa Mhm. loob ng cans, ilalabas na yan. Kaya siguro nag-resign na sila, 'di Hmm, ba? They can do more, mas madali silang makakatakas nga naman kung nag-resign na kaya yung iba 'di ba si Saldi na lang nagkaroon ng sakit, tumakbo na, oh, ngayon di mo na mapabalik. and I think another question, what's your reaction naman, about the, I would say, mga leaks na lumalabas ngayon kasi it's connected to this, eh. Parang nagsanga-sanga nung leaks na nilalabas si Congressman Leviste, may nilalabas na rin ang Billionaire News Channel na mga leaks nila. And then now, ni Secretary Vince Dizon na it's not authenticated or are accurate yung Congressman Leviste. Do Oo. you think in this whirlwind of like yung territory ng issue na ito sa flood control project, does it make it more parang confusing dahil yung iba't ibang story behind it, yung mga leaks, you know? Alam mo yung kay Leviste kasi hindi ko alam 'no, saan ko ba narinig yun na madaling maglabas ng mga statements na ganyan, madaling magsabi na meron kang mga hawak na papeles or something. Ang tanong, yung bang mga papeles na yun ay makakatulong dito sa pinag-uusapang mga corruption, anomalya? Magiging basehan ba talaga yan 'pag isinubmit mo ba yan sa korte? Makakatulong ba yan? Or 'Di ba, hindi natin alam, eh. Ayaw ni it will stand by itself. Oh, yes, oo, exactly. Yep, yep. So, may bearing ba kasi sa korte kahit sabihin mo na, "Oh, meron akong ebidensyang ganito." Ang tanong dun yung ebidensya mo ba talaga ay may bilang, may bearing. Ganun ba kaimportante yung ebidensya mong yun? Makakatulong ba yan sa pag-solve ng kaso? Kumbaga parang ingay lang pero Parang there's really tag-ingay lang, no oo. Parang si totoo. Saldico tapos, ano namang nilalabas ang pagkakaalam ko, may nailabas na bang ebidensya? At saka 'di ba may issue pa na parang AI daw yung video, hindi Oo, naman kasi daw yung buhok nag nag-keto diet daw nung unang video. sobrang payat niya dun 'no, tsaka iba yung itsura niya, so hindi ko alam yun. Kaya nga and by the way, while we're talking, ayan may nag-ask po How about naman dun sa pondo ng PhilHealth na tinransfer ni RR sa National Treasury? Ay, ako wala akong alam diyan. Hindi ako well, very well versed pagdating diyan sa PhilHealth na yan naman po, it's something to do with yung parang 2025 budget apparently yan, eh, sa Supreme Court at naglabas na yung Supreme Court na sa ngayon nakademanda pero parang ang pinaka-stem nung issue is that, as per ginawa ni Salcedo before sa budget, inallow niya na magkaroon ng transfer. Sinunod lang ni Ralph Recto na mag-transfer ng PhilHealth funds doon sa reserved money papunta doon sa, 2025 budget. The only problem was, sabi ni Carpio na isa sa mga, nagkaso diyan sa Supreme Court, may rason kung bakit hindi mo kailangan ding yun lang gamitin. yun, hindi gagalaw. Yes, kaya na naging issue. When Supreme Court replied at nagbigay sila ng verdict, gusto nila yung 50 billion na yun ibalik from the 2026 budget, pabalik dun sa PhilHealth Reserve. The problem, Justice Carpio cited, bakit ang tao magbabayad? Kasi galing sa budget, sa taxpayer yun. Bakit hindi yung mga kumurakot ang magbayad? Yes, exactly. Yep. So yun yung para naging issue and then ngayon, nanganak yung problem na may kasuhan na ngayon, which is, kasali si Ralph Ah, Recto. sino pa ang mga dapat managot maliban kay RR at Emmanuel Ledesma?
dahil sa illegal na paglilipat ng pondo. 'Yan, sabi ko nga hindi ako Babalikan natin si Miss Andrea diyan. Meron siyang utang sa'yo. Pero pero usually sa ganitong paglilipat ng boto, as far as I research it, it's usually who passed or proponent nung law na ipinasa noong ah, budget process at sino yung literally nag-process nun. At oo. that time, Department of Finance was Secretary Ralph Recto, pero ang excuse niya is that hindi lang naman daw siya mag-isa ang gumawa, you know, Oh, well, 'di lahat ng involved dun, 'di ba? Accountable sila. Ang paglilipat ng pondo is a major insult to us PhilHealth members. Oo, bakit ng taong bayan. Yan nga sinasabi ko, eh, pera ng taong bayan yung nilulustay nila at kaya dapat talaga managot yung mga taong yan. Kasi correct. kawawa naman yung mga nasa baba na laging sinasabi 'di ba yung mahihirap yung mayayaman lalong yumayaman. Kawawa naman yung mga nasa baba, 'di ba? Oh, so Totoo po yan. dapat And I think Miss Adriana, if we're gonna go from the very start, where do you think everything got worsened? Kasi kung may corruption na before, imposible naman na walang time period kung saan siya nagsimulang lumaki o lumala ba? What do you think on your, like, siguro wild thought, what do you, or when do you think this all came na lumala sa na nung ni-normalize ng mga government officials. Meaning nung kinonsinti nila at nung nag-start na sila na, "Oh, meron na tayong 20% ha." Naging parang ano na, SOP na, naging standard na kailangan para Hmm, makakuha ka ng project, para mabigyan kita ng project, 20% sa akin. 'Di ba, si Yusek Cabral pa nagte-text sa mga tao, sa mga government officials, "Oh, gusto mo ba ng ganitong may project na ano ba ang gusto mo, merong" 'di ba? Sinabi ni Tito Sotto 'yun na nag-text daw sa kanila si Cabral and even si yeah, Lacson pero tinanggihan nila. mhm. So, ibig sabihin talagang normal na ginagawa na nila yon. So, nung nag-start sila na i-normalize yun, dun na siguro talagang naging talamak. Kasi sabi ko nga nung panahon ni Marcos Senior, ano namang katalamak ang mga projects noon, oo. 'Pag sinabi nilang, "O sige, na lang ng ng 5,000 yung si ganito or bigyan mo na lang ng 10,000 si ganito or bigyan mo na lang ng 2% si ganyan." Nung mga time na yun kasi hindi pa ganyan anong tawag dun, na-e-expose Kaga masyado na malala. kalala. Oo, dati sabi ko nga sa'yo ang binibigay lang namin noon litsong baka, litsong baboy, TV. Parang pasasalamat mo dun sa taong tumulong sa'yo sa mga papeles at parang hindi tumagal yung pirma. Oo, oo. Hindi ganito na, 20% Pucha, alam mo, sorry, Okey kung lang. nangyayari na 'yan noon, nung panahon ni Marcos na 20% ang binibigay, siguro ang yaman-yaman ko na ngayon. Wala ako siguro dito Hindi ka namin makikita, hindi ka magpapakita sa or social, malamang nakakulong. o baka meron ka ng jet at pupunta ka rin ng Portugal. Mahirap 'yan. And ayun, Ma'am Andrea, sabi dito, based on a recent study ng ibang mga political analysts, they were saying na lahat daw 'to ay nagsimula during the start of Duterte period, and they were linking it kasi daw magmula daw nung last quarter ng Pinoy administration, nawala yung kamay na bakal ni Pinoy at saka ni Babe Singson nung pumasok itong mga Duterte. Dito nagsimula daw kay, apparently ang kwento is kay Secretary Mark Villar, kung saan pumasok si Yusek Bernardo. Na apparently si Yusek Bernardo, kung di po alam ng lahat, ay engineer ni ERAP sa Maynila before, na refer ni Philip Salvador kay Bongo, na si Bongo naman nag-refer kay Pangulong Duterte. That Yup. I'm not aware of. Yusek Bernardo nagsabi niya sa Senate hearing. Mm. What do you feel about it? 'Di ba nung panahon ni Duterte, ako personally wala akong naririnig na ganito. Ngayon na lang 'to lumalabas. Do you think may malaking takipan from the Duterte administration kung Nandun ito'y, may nag-offer sa kanya
pero ni-report ba niya? That's a Ang good tanong, oh, that's a good thing. Yeah, that's a good Inimbestigahan ba thing. niya, "O bakit kayo nag-o-offer ng ganyan sa amin na" nagtanong ba siya, nag-imbestiga ba siya? Tinanggihan niya lang pero hindi niya inimbestigahan. So do you think Mabalik tayo din oo, red flag na dapat yun. mhm, Nung panahon ni Duterte, mabalik tayo na ni Duterte 'yan, former President Duterte, meron talagang corruption sa DPWH. May imbestigasyon bang nangyari? Yun ang tanong ko lang, Pinoy, I'm sure may nakikita na 'yan si Pinoy na may mga ganyang anomalya noon. actually, Imposibleng wala. dagdag ko lang, when I was researching the Pinoy administration, yoong, company ni Saldico under Babe Singson, There you go, may illegal reimbursement ng pondo from there you go. DPWH na walang proyekto. Wait, kay Napoles, yung UP corruption DAF? noon kay Napoles, 'di ba? Oo nga, may nakulong, pero bakit may nauulit na naman? May nakulong, pero ba't nauulit na naman yung corruption na 'yan? Ba't patuloy pa rin ang nangyayari? Ibig sabihin talaga walang talagang seryoso na nagpapatigil at nagpapaimbestiga ng mga anomalya na 'di ba? Kasi kung meron talaga 'yan, bakit magtutuloy-tuloy ba 'yan? Matatakot na Correct. sila. Kung yung bang mga nakulong noon ng mga government officials, they stayed inside jail at hindi na acquit yung mga involved dun sa Napoles na yon, tingin mo ba, yung mga official na 'yan tutuloy-tuloyin pa rin nila 'yan? Matatakot na 'yan, 'di ba? Mm. Pero pero I think remember if you remember yung election nung 2016, yung election na kasama si Duterte, remember pinupunto niya na siya magtatapos ng korapsyon. Pero alam natin lahat yung packaging niya nung election, he'll be like he'll be the strong man na pupuksain niya yung korapsyon. Walang magiging korapsyon. Remember yung sinabi niya, just a whiff of corruption. Nung panahon ni Duterte, ako nabilib din ako sa kanya kasi sabi ko, "Ay naku, maganda 'to, eto na may kamay na not only because nagmumura siya, matapang siya magsalita, feeling ko noon talaga ang tapang-tapang ni Duterte. Nabilib din ako sa kanya noon. Kaya lang sabi ko nga nung nagkaroon na nung mga killings, yung mga EJK, hindi hindi ko nagustuhan talaga yun kasi may mga inosenteng nadamay. Okey lang sana hindi naman okey 'no, kasi still ang pagkuha ng isang buhay, hindi pa rin tama, 'di ba? Kung ang mga affected lang panahon ni Duterte, Mhm. pero yung mga maliliit, wala yung malalaki. Nagtataka Yes, ako bakit wala yung malalaki? Ngayon lumalabas na yung palang mga nasa tabi niya, mga involved din. correct. Yung mga advisors niya ba, economic advisor niya, ba yun si Michael Yang, Michael oh, Yang. 'di ba? Involved din pa yung mga ngayon lumalabas na mga ano yun, yung sa customs, yung Mhm. machine, ano nangyari dun, 'di Yung ba? magnetic ano ba Magnetic, 'yan? Yeah. ito lang naman, sa observation ko lang. Mhm. Duterte, sabi ko nga I was a supporter of Duterte also back in the days 'no, when he started, nung naupo siya. Hindi ko lang nagustuhan yung mga patayan nga na may mga na-involved. Pero nung time na yun kahit nagmumura siya noon, okey lang sabi ko magmura siya kasi matapang, walang kinatatakutan. Pero yun nga hindi ko nagustuhan nung nagmura siya sa Diyos, yun lang ang medyo na off ako na And going to this argument na nagmumura siya, matapang siya, why is it nung pina-package niya yung sarili niya nung eleksyon ng 2016, sinabi niya na parang isa sa mga sinabi niya na, yung political will, so he can stop corruption. Pero wala, eh. Hindi naman niya walang na-stop, actually naimbestigahan. na-cover up lang, eh. So what do you think? Why even if like may political will siya, hindi niya Meron akong sasabihin diyan, kaya lang ayokong magsabi. na siguro ano na lang, indirect. Hmm, Sila diyan sa corruption na nangyari noon. Kaya siguro din ayaw nilang I'm not talking about Duterte specifically. Even before, hindi pinaimbestigahan mo. Bakit ngayon? Kahit ngayon, sabihin mo ngayong panahon ni PBBM, bakit yung mhm. iba dun alam na nila na may anomalyang ganyan o may corruption na ganyan even before. Ngayon na nakaupo pa rin sila or naupo sila ulit, bakit hindi nila pinaimbestigahan kung Correct. kaya nga, ang tagal na niya. Na yata siya, 'di ba, sa DPWH. Oh, so kung gano'n na siya katagal at alam niya na ang kalakaran, ibig sabihin talagang noon pa
Baka nga siya ang utak niyan kasi 'di ba narinig ko, saan ko ba narinig yun, siya ang gumawa ng formula. BBM formula. There you go. Kung paano nila i-allocate yung money, anong region, Oo, anong project. oo. At saka siya pa mismo nagte-text sa mga government officials, eh. Insertion mga ano, insertion is not bad, 'di ba? Ang dami ko nga narinig, it's not bad. Ang masama dun yung kumikita kayo at nagiging masama lang ang insertion kasi nga pinagkakakitaan ng mali, Then wala namang project na wala na namang project ginagawa. pala, oo. I-insert nila yung project, wala naman palang ginawa talagang project, yun dun nagiging mali yung insertion. Tas sinasabi nila din dito na ang reason daw bakit talaga madaling i-corrupt ang flood control projects because hindi mo agad 'to nakikita. Usually yung mga flood control project, hindi naman siya yung parang dam or houses na makikita mo 'pag when they're doing the project, eh. Especially sa dito, some of the some of the flood control project, hindi tulad dati kapag may proyekto 'di ba may nakapaskil na Mm. parang tarpaulin, ganito, ganyan. Ngayon daw wala. Literally may backhoe, yun lang. Tas May yung mga naki tao May nagtataka. nakita nga ako, sa YouTube ba yun o sa TikTok, may nakalagay dun na project ng parang clinic or hospital or something. May signboard, pero yung likod masukal na bundok, puro halaman, puro puno, wala man lang structure na naitayo kahit na May meron namang may signboard, ginagawa naman nila, ang tanong wala yung project. parang, under quality yung produkto or after 1 year, yung gawang produkto pinapatay, sinisira, then gagawin ulit. Tas Oo, nire-recycle kung magkano yung price from the previous year, same contractor, same amount, oh same my proponent. Imagine mo 'yan. It's really sad na ganyan ang nangyayari. Ang dami-dami sana talagang pera ng Pilipinas. Ang dami Mhm, nating pera, kaya lang sa mali imagine mo yung isang project lang na worth 150 million. Kung sana mhm. ginawa 'yan, ang ganda sana, ang daming makikinabang na kung hindi nila ninakaw yung pera na yun or kung hindi talaga nila intention na ilagay sa project na yun, kung pinamigay na lang nila yun sa mahihirap ng bahay, yung mga walang bahay. 'Di ba ang ganda sa Bili daw po ng helicopter. Kasi 'pag gusto daw po mag-grocery, 'yan. 'Pag gusto daw po parang mali grabe sana all. Hello, Addictus Rex? ay, hello po sa mga bagong pasok. Oo. Then, isa din sa nagtaka sila, ano daw, yung gaano daw kabilis na lumabas yung pera, na para bang instant. Kasi ang dami daw po kasi mga project na wala pa yung proyekto, pero may paunang bayad na yung DPWH. Exactly. Unang bayad kasi nga para dun sa mga construction companies, Mhm, sa mga engineers at DPWH kasi kailangan bilisan ang pirma para maumpisahan yung projects at para, alam mo yun, para gumalaw yung papeles agad. Yung pang-fuel nila para tumakbo kaagad yung papele. I have a question, ewan ko kung meron kang knowledge about this. So apparently one of the issues na binato ko dati kay Yusek Cabral is that paano daw nalalaman ni Yusek Cabral ang specific na project sa specific na region sa NEP pa lang. Ibig sabihin sa Office of the President pa lang nang ginagawa nila yung budget, automatic may nakahanda na per region and kung kaninong contractor yon. Kung kaninong contractor Yep, kaninong contractor, saan, nung klase, anong, kung bypass, diversion road, and then magkanong budget. well, yung plano kasi ng project kung saan gagawin at kung ano yung gagawin, nasa kanila yon. Mhm. Ano, kung halimbawa, for example, sa Bulacan bumabaha, gawan natin ng flood control project 'yan diyan or gawan natin ng ganito 'yan diyan. So, it's either may magsa-suggest na local government na nagbigay ng concern niya na, "O binabaha po kami dito sa lugar na 'to, baka puwede namang gawan niyo ng paraan," ganyan, ganyan. Then makakapag-isip siguro sila na, "Sige gawan natin ng project 'yon." Pero tumatakbo na rin yung utak, kanino natin i-a-award, sino ang favorite nilang construction company, contractor.
Sino ang favorite nila na alam nilang malaki maglagay at papayag sa gusto nila. And then I think additional gusto ko po itanong sa inyo, paano na sa tingin niyo pumapasok Contractors, yung yung mga kongresistang congressmen, na contractor? Paano sa kasi tingin niyo po sila pumapasok sa planning kasi kung sino yung may budget na magbibigay dun sa project na yun at willing na gumawa ng katarantaduhan, yun yun. Kasi pero may mga nangyayari kay Cabral, 'di ba? Siya nagte-text kung sino ang gusto. "Oh, meron kaming project, gusto mo bang ano, gano'n, gano'n." Siya ang nag-i-initiate, eh. So So it's like parang meaning coordinated move ng oo, maraming naghahanap siya ng tao. tao na papayag. Para nga 'di ba kanino ko ba narinig yun, kay Tito Soto na para daw binebenta lang na parang ano yung mga budgets doon sa Congress. Inaalok na lang sa kanila, "Oh, meron kaming project na ano, gusto mo bang ganito, ganyan, gusto mo ba sa inyo?" Nakakapagtaka, kahit hindi nila distrito at kahit hindi nila hawak yung district na yun, nakakapag-insert sila or nakakapag-ano sila ng projects like sino ba yun, Estrada? Hindi naman niya yata hawak ang Bulacan, eh, hawak ba niya ang Bulacan? Jinggoy? Si Jinggoy, hawak ba niya ang Bulacan? I'm not sure. Hindi niya hawak ang Bulacan ang alam ko. Kilala niya lang si Alcantara. Kaya nakapag-ano sila ng project dun sa Bulacan. Eh, yun ang narinig ko, if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong. And I think another thing too na Eh, team sports, oh, yan tama. Matagal na beyond President beyond GMA President pa? ano pa, Gloria Arroyo, so she knows. Kasi kaya nga sabi ko parang narinig ko 40 years na siya, eh, o almost 40 years pa. Sabi nga ni Secretary John Vic diyan ano daw, yung posisyon daw talaga ni Cabral kung gusto mo talagang kumita ng limpak-limpak, that is the most lucrative kaysa daw sa customs. DPWH, Yeah, yun ang parang, sinabi nila. Patong, 'no? Kahit saang oo. anggulo, eh. And then and I think, going further to this issue, pasok tayo dun sa BICAM. Kasi alam naman natin na-ratify na 'yan and ngayon nasa opisina ng presidente itong budget for 2026 Parte doon na even yung mga civil society watch group na nandoon sa BICAM, meron silang issue. Kasi parang lumagay po, nagdoble o nagtriple yung mga unprogrammed funds. Ito yung mga medical assistance, Mm. TUPAD, tulong-dunong, AIFIF, sa medical assistance, AIX. Tingin niyo po ba dahil nagdoble yung pondo, yung mga provision na ginawa doon sa BICAM, like yung anti-EPAL provision na ginawa nila, do you think this would prevent yung corruption? Somehow I think it will. Pero kagaya ng sinabi ko kasi hindi mo na mahihirapan na talaga mahihirapang alisin na 'yan. Meron at meron pa rin diyan. Pero bilib ako dun sa Pasig. Ang Pasig is ano, kay Vico Soto. 'Pag merong isa lang na malaman namin na issue sa'yo na nangorap ka or nagtanggap ka ng lagay, tatanggalin ka. Dapat gano'n. Kung tayo halimbawa yung sinasabi mong medical assistance, kanina pinag-usapan natin yung medical assistance na 'yan. Yung mga mahihirap na hindi kayang magpa-ospital or nagpunta na sa public hospital at kailangan pa rin ng tulong ng government assistance. 'Di ba sabi mo lumalapit sa congressman at hihingi ng approval ng medical assistance, Guarantee letter. oo, ng letter. Nakakalungkot yung gano'n na bakit kailangan pang pahirapan mo yung mga mahihirap na nasa ospital na hindi nila kayang magbayad. Bakit hindi sila gumawa ng bill na lang na tulungan na direkta? Bakit kailangan pang pumunta ka sa congressman at manghingi ka ng approval para ka pang mamamalimos? Na kung Yes. tutuusin naman, Yeah, correct. karapatan mo yun bilang mamamayang Pilipino na makatanggap ka ng gano'ng medical assistance. I heard ang, what do you call this, yung dialysis libre na daw, ba? May mga ginagawa na ngayon na mga libre. Yeah, I think dialysis, if I'm not mistaken, libre siya. I think one of the issues diyan kasi sa unprogrammed funds na kumbaga kung ano yung gusto ni congressman na Oo, kung paboran sino o yung gusto bigyan. niyang bigyan lang. Minsan kamag-anak or minsan kakilala, "Congressman, ito ganyan, inaanak mo kailangan ng tulong ng." Mhm, Meron ngang iba may kaya naman na bibigyan ng tulong kahit na hindi naman kailangan tulungan. May correct. trabaho, ang mahirap lang kasi sa atin yung health insurance natin,
very poor. Hindi kagaya dito sa US kasi 'di ba ang health insurance talagang mandatory yan, eh, kailangan meron Mhm. kang health insurance coverage dito. Once may trabaho ka, kailangan mag-avail ka ng insurance mo. Otherwise, mag-aano ka sa welfare. Eh, ang daming requirements niyan bago ka makaano ng welfare. Kailangan ang income mo nasa below ng may bracket yan. Laylayan, Laylayan, kumbaga oo, sa Tagalog. $2,000 lang yata a month. 'Pag kumikita ka ng more than $2,000 a month, hindi ka qualified sa mga welfare. Mhm. Sana may gano'n din tayo sa Pilipinas na puwedeng matakbuhan ng mahihirap, makapag-avail ang mahihirap, papaano sila magkakaroon ng medical assistance na kahit na PhilHealth is good, kasi may percentage din, malaking bagay din 'yan sa mga ano. Eh, what if walang PhilHealth, hindi kayang magbayad ng PhilHealth? Kasi nagbabayad ka pa rin ng PhilHealth, 'di ba? Mhm. What if ikaw wala kang trabaho talaga, hindi mo kayang magbayad ng PhilHealth, 'di ano na lang mangyayari sa'yo? 'Pag wala kang pang-deposit sa ospital, mamamatay ka na lang do'n sa labas ng 'di ba? Yun nga, eh. Ang kwento pa diyan sa guaranteed letter habang nandito tayo sa pag-uusap na 'to, ano daw 'yan, depende pa sa depende pa sa senador o kongresista na hihingan mo ng guaranteed letter kung magkano yung puwede nila ibigay. Kasi nga ano 'to, eh, Oh, parang see? binigay lang na specific na pondo dun sa budget. So, parang Tapos yung iba namamalinis pa sila, oo. yes, meron pang isang kwento na narinig ko, sa isang podcast. Yung isang senador daw na pinuntahan nito, nagpunta yata siya sa opisina ng senador dito sa Taguig. Di ko alam kung sino senador yun. Launa daw ng madaling araw. Tapos nakakuha siya ng guaranteed letter 4:00 na. My God, Ang nakuha kasi ang bill niya daw is nasa 350,000. Ang nakuha niya lang dun sa senador, roughly 35,000 lang. Tas kinailangan niya pa pumunta sa isa pang senador, ganun din ulit ang ginawa niya just to get another guaranteed letter. I think the best way, and I think everyone would agree, that yung pera hindi na ipabigay sa lawmaker, eh, diretso na sa PhilHealth. Ka puti 'di ba 'no? Pati diyan, eh, nangangailangan na nga yung tao, hindi pa ibigay yung tulong na nararapat sa gaya ng mga ayuda-ayuda na ninanakaw pa ng mga barangay officials. Grabe yan, Napakaliit na especially amount na nga na ibibigay sa mga mahihirap, kukupitin pa nila, hihingan pa nila ng porsiyento. 'Di ba, niloloko pa nila yung mga kaya sabi ko nga yung corruption na yan talagang ang affected talagang mahihirap. Yung mhm. mayaman, yung mga nangungurap, yung mga mahihirap lalong nagiging kawawa. Sistema na kasi, yan ang nakakainis, eh, 'no? 'Pag kinain Oo, tanungin ko 'no, if you're sitting right now as a lawmaker like kongresista, and then you have this ayoko. set of paper for wildest dream, ikaw yung parang merong, sabihin na natin decision kung ano yung gusto mo i-propose na proyekto sa DPWH, what would you prioritize? What kind of project do you think, having that experience before, what do you think would the people would benefit more kung magpo-propose ka ng project sa DPW? Mga health center, more on ano ko, mas gusto ko yung may libreng, ah, makakakuha ng libreng medical assistance ang mahihirap. Mhm. Hindi yung middle class or anything, mahirap yung as in talagang hindi nila kayang magbayad ng hospitalization, ng gamot. Yun ang number one ko and then next is yun nga sa baha. Ang daming affected talaga ng baha, kawawa talaga ang Pilipinas. Eh, imagine mo ang dami kong nakikita sa news na hindi nakapasok ang anak ko kasi lubog ang bahay. In fact, may mga kilala ako na taga Caloocan, konting Mhm. ulan lang binabaha na ang bahay nila. Grabe. Ang pangit ng drainage system. Ano, eh, talagang yun ang isa din na napakaimportanteng gawan ng paraan talaga sa flood, na nakakalungkot na ang dami sanang nagawang flood control projects kung hindi nagkaroon ng corruption na 'di ba? Hindi tayo babahain kasi kawawa yung mga mahihirap na nakatira sa mga bahain, kasi yun ang dapat unahin nila. Yung mga hindi makapasok sa trabaho, paano magkakaroon ng suweldo kung nag-a-absent dahil sa baha, paano sila kikita, paano sila mag-aaral, may mga seniors pa yata na hindi nila maigalaw dahil nga bedridden na, binabaha, pinababayaan na lang na nandun sa baha yung mga seniors. So, nakakalungkot, 'di ba? Yun ang mga gusto.
unahin? When I was, working on, about the flood control issue, lumabas yung mga contractors, I saw this interview, Ombudsman Boying Remulla. Sabi parang ang tanong sa kanya ganito 'no, paano ba iniimbestigahan or ano or I think ano ba yung nakita nila during their PI, I think, initial, initial flood control project na ilikas mo yung mga tao bago magkaroon ng baha kaysa gumawa ka ng isang proyekto na kahit anong gawin mo babahain pa rin yung tao. Kaya parang sabi niya, "It's not because of pangangailangan ng flood control, it's because of common sense," sabi niya gano'n. Mhm. Kasi ba't ka gagawa ng isang proyekto alam mong hindi naman makakatulong, gagastos ka ng sobra-sobra, Eh, pero bakit? gano'n pa rin. Kaya yun Bakit? yung parang Yun nga, sabi niya. ikaw tanungin kita bakit? Ako alam ko, kasi kikita sila dun, 'di ba? Yun yung malungkot, eh, 'no? Parang lumalagay na isa din yung issue na maganda ring pag-usapan na gawa ng proyekto pero technically pa naman naitutulong. Imagine nga, yung proyekto na ginagawa nila na wala namang proyekto, nababayaran sila pero walang proyekto, ghost projects. Yun din ang napakalungkot sa totoo lang kasi Oo, if you gonna notice it, yung iba may pondo na before they even think about the project, eh. exactly. Alam na nila kaagad, may naka-allot na pera na budget para dun sa project na yun, tapos hindi naman pala nila gagawin yung project na yun, So, nakakalungkot. do you think in this age, our age na ano na tayo sa social media, do you think social media would help to probably control corruption? Kasi ang lawak nitong issue na 'to, eh. It stem out sa mga engineer, sa mga tao sa DPWH and even mga congressman, company, kamag-anak nila. Do you think social media would play a big role to manage this? Yes, yes, napakalaking tulong 'no. Kaya nga sabi ko nga be vigilant, especially yung mga may channel na mga malalakas ang loob na mag-voice out ng mga opinions nila and na-o-observe nila. Do it. Mhm. Gamitin ninyo yung channels ninyo para magbigay ng reaction sa mga nakikita ninyo sa news, sa mga nakikita niyong corruption, sa mga nakikita ninyong tingin ninyong mali. And at the same time din, maganda rin ang social media para i-commend din yung mga nakikita ninyong tama, nakikita ninyong positive. Kasi it's a way of not only, nalalaman, nakakarating 'no, na ipapatawid natin yung opinyon natin sa mga tao na involved or sa mga na malaman kung ano yung mga opinyon ng mga tao 'no, hindi lang kasi 'pag sinabi mong ako nag-voice out ako ng opinyon ko, I'm sure may mga mag-a-agree sa akin 'no, at may mga taong iba na mag-a-agree sa'kin although may mga tao na hindi mag-a-agree. Ang importante dun na voice out mo yung opinyon mo, for as long as you know your limitation. Kaya nga merong freedom of expression na tinatawag tayo democratic na democracy. Puwede tayong mag-voice out ng opinyon natin, puwede Yeah. tayong magsabi ng naoobserbahan natin for as long as alam natin ang limitasyon natin, 'di ba? True. I think another question, I'm curious about your opinion about this. Would you agree kung merong movement to say to abolish Congress? Abolish Congress, ano ba ang role talaga ng Congress? Well, it's two biggest ginagawa nila is the power of the purse at saka lawmaking. Magandang question. Oh, sinong gagawa ng role nila? Ba't kailangang i-abolish? Bakit Kasi hindi gawan parang ng paraan para hindi makonsente ang corruption sa loob ng Congress? Sila sinasabi bigyan ng nila budget. is y yeah, Puwede ba yun, 'wag silang parang bigyan ng budget? parang ang pinupunto kasi nila is imbes na maging lawmaker, nagiging budget maker. Kaya daw parang Exactly. nagsimula dun. Make them do what they are supposed to do. Make them do their job. Sino Mhm. makakagawa lang niyan? Yung mga nakaupo sa pinakataas. Gawin niyang patigasin niya na congressman kayo, gumagawa kayo dapat ng law, hindi kayo dapat nakikialam sa mga ganitong bagay. Dapat may limitation. Sinabing, "Gawa lang kayo ng law," gumawa lang kayo ng law. 'Wag na kayong makialam sa budget. But would that affect political affiliations? If ever mangyari yun, if ever ang, kumpas ay manggagaling sa presidente, based on what the president focus on his administration, do you think there will be some differences on political affiliation? Oo.
Sabi before yung Yes, paru-paro G. marami talaga, maraming mag-a-against sa kanya, maraming magagalit sa kanya, maraming bibitaw sa kanya. But the thing is, papaano ang gagawin natin kung hindi yung presidente ang gagawa nun, sino ang gagawa nun? Kumbaga there's really no way, eh, talaga we need to do drastic change. Lawmakers naman ang paggagawin mo ng law. Sasabihin mo na, hindi na kami ako halimbawa congressman ako, congresswoman ako, gagawa ako ng law. Hindi na puwedeng makialam ang mga congressmen sa budget. Siyempre kasama ako, manggagaling lang 'yun sa isang tao na hindi corrupt. Manggagaling 'yun sa isang congressman na hindi corrupt. Most of them are corrupt. Oh, paano gagawin natin? Yun nga yung Paano gusto ko gagawin sabihin sa natin? Oh, 'di ba? and also, curious ako, ewan ko if you're updated as of now, wala pa nakukulong na big fish. Oo nga, ako din Pero yung disappointed din ako di kasi dapat nung 'di ba? 15, 'di ba? O bakit wala? Ba't Tapos wala pa? 25, Oh, si tapos Diskaya New na lang Year. ang kukulong. Grabe yun nakulong, eh, 'no? Nagdrama sa Facebook ba yun or sa video? Sabi nila, "Are you happy?" Ang ano na nagvi-victim-victim pa siya. Oo, may attitude. Apparently, nagalit sila kasi hindi sila naging state witness dun sa Mm, Senate hearing. Eh, kayo nga yung pinaka-most na yeah, ano, guilty. Bakit oo. in the tingin mo, is there still an injustice dito sa issue na 'to ng flood control? Ang bilis nilang ipakulong yung mga mabababang ano, eh, yung nasa mababang posisyon ng DPWH, yung mga hindi kilala, I think within a week, eh. Alam na natin kung Agad. sino. Kinontempt Oo, muna, 'di ba? Kinontempt tapos kinulong na sa ano, yung mga Yusek, kinasuhan na. Pero yung mga nasa taas hindi pa rin nakakasuhan until now. correct. Although meron na daw na kakasuhan or kinasuhan, asan, ano na nangyayari? So, tina-try pa rin, i-aano pa rin sa court 'yan, 'di ba? Siyempre haharap pa 'yan, magsa-submit pa ng mga ebidensya 'yan, lalaban pa 'yan. Oh, Haba, pero kung mahirap ka, nagnakaw ka ng isang prutas diyan or nagnakaw ka ng sardinas, totoo. Mhm. kulong ka. Pero yung mga mayayaman na, "I need to talk to my lawyer." Gano'n pa, hindi mo puwedeng ikulong 'di ba? Do'n mo makikita, kung ano talaga yung nasaan ang mayayaman, nasaan ang mahihirap. Yeah, and I think that dun talaga sumasalamin kahit anong administrasyon. Meron at meron talagang injustice. Pero what do you think yung sinasabi ng ombudsman na the reason why kasi hindi sila nakakapagpakulong pa ng malalaking tao, it's because of hindi pa kasi sapat yung ebidensya to link yung mga malalaking tao from Yusek Bernardo's allegation. Kasi, yun nga yung sinasabi nila, yung mayayaman kasi siyempre hindi mo naman basta-bastang ano yan, kailangan mag-submit ng mga evidences. Ang ginagawa nila, ang reason nila is gusto nila na i-gather lahat, maging solid yung kaso bago nila kasuhan. Kasi Mhm, masasayang nga naman yung kaso kung basta-basta lang, pabigla-bigla nakakasuhan na hindi pala solid ang evidences. So ang tanong, hanggang kailan sila ng solid evidences para makasuhan na agad yung mga taong yun, 'di correct. ba? Especially nag-overpromise sila last year. Oo, oo. So ano na, asan na ngayon? Ano na ang update? Nasaan na kayo sa pagga-gather ng evidences na 'yan para makasuhan na sila agad? Bakit hindi pa rin nangyayari yung mga pinangako ninyo? Mhm. 'Yun ang tanong. Sinasabi nila, kasi kailangan solid ang ebidensya natin kay Martin Romualdez, solid ang ebidensya kay Saldico, solid ang ganito, ganyan. Hindi pero si Saldico yata nakasuhan na. Ito na, kaya na-cancel yung passport, eh. Another ano yan topic. Inimbita yung mga ibang dapat pumunta, may right silang tumanggi kasi hindi nila nirerespeto ang ICI. They don't look at ICI as something na kailangan seryosohin kasi walang power, 'di ba? Oh, ano nga nangyari sa ICI? I I just think like, kung wala ka talagang kapangyarihan or wala ka sa Ni-livestream nila 'di ba yung hearing sa ICI? Diyos ko ang hmm, boring. pero tsaka hindi po lahat yun. Kasi meron pa rin sila executive session at Hmm. that time.
Kaya yun. Well, I would say andito na tayo sa last part. Ang sarap ng pag-uusap natin. I never even thought ganito kahaba pag-uusapan natin, 'di ba? Ay, naku. Sa isang araw na kinulit kita. Kaya nga kanina mo lang ako sinabihan, eh, hindi ako ready. Sabi ko magre-research muna ako dun sa iba kasi parang di ko yata alam yan. Pero I guess, sa ating mga manonood, and I always do this, sa last part, we wanted to ask you a certain question and you can expound to it para sa pagtatapos ng ating channel. Before that, maraming salamat po sa nandito. And if you have any questions while we're still live, you can put it on comment section and we will try to answer it. I think my question is, sa alam na natin, sa nakikita natin, who do you think won in this situation and who lost Which situation? sa flood control issue? On, in a sense na dumami ang pera, yung mga korap. Talo in a sense na nawalan ng pera yung mahihirap, affected ng baha, oo. Nanalo in a sense na I would ano pa say ba? siguro nanalo, siguro, let's form it like in a greatest scheme of things. Do Wala, eh, you think pare-parehong talo. Wala akong nakikitang nanalo dito. Lahat tayo dito talo. Mhm, Kung yung mga mamamayang Pilipino na nakawan, talo. mhm, Yung mga nagnakaw na akala nila yumaman sila at nadagdagan ng pera asan sila ngayon? Nagtatago? correct, correct. Nakakulong? May kaso? Wala. Sinong mananalo? Wala akong nakikitang nananalo dito. Kasi as a whole, being a Filipino at ang buong bansa natin, sino ba ang talo, ang naghihirap? Sino ang apektado ng baha na projects na hindi ginawa? Sino ang apektado ng mga ninakaw na pera para sa nakalaan ng mga projects na dapat ginawa? Sino ang mga ah Sino ang mga affected dun sa mga ginawa din nilang corruption? Sila din. So pare-pareho dito lahat talo. Wala akong nakikitang nananalo dito. Unless Do may you makukulong na at mababalik lahat ng siguro puwede. do you think that people, especially tayong mga Pilipino, have we even learned from anything, even in this flood issue? Do you Alam think? mo, ang masasabi ko lang sa ngayon, well, ayoko nang sisihin 'no, yung mga Pilipino kasi kaya din nangyayari ito 'no, sad to say, kasalanan din natin kasi bumoboto tayo na hindi tayo nag-iisip ng maigi, okey? Moving forward, sana matuto na ang mga Pilipino na 'pag boboto tayo ulit, pag-isipang maigi, mag-research, i-check ang background, maigi yung mga platforms, pangako. Tingin ba Mhm, natin doable ba yung mga promises ng mga politicians na 'to or ng mga tatakbo para sa election, doable ba o pangako lang 'yan na pangako sa tubig o sa drawing lang? 'Yun mhm, ang mga iko-consider natin, yung background ng tao na iboboto natin, yung history, kung meron ba siyang history na dati na siyang nakaupo sa politics, meron ba siyang mga nagawang magaganda dati dun sa role niya bilang o sabihin na natin kung dati siyang congressman o kung ano man siya dati. Maganda ba ang track record niya? Paano ba mag-isip 'tong taong 'to? Paano ba magsalita itong taong 'to? May laman ba ang yung bang plano niya at yung gusto niyang gawin para sa, 'pag nakaupo na siya, eh, ang makikinabang ba ay mamayang Pilipino o pangsarili lang nila o para sa mayayaman lang? Kailangan laging concern diyan, laging kasama sa plano yung mahihirap, yung mga nasa baba. Kasi hindi po puwedeng ang platform mo or ang plano mo ay para lang sa mayayaman at para sa middle class lang, kailangan yan para sa lahat, majority, para sa Pilipino. Kasi kung self-serving lang yan, might as well 'wag na lang. yeah. And I guess, last question I would like to ask is, any future prediction or any hope that the present administration can do to probably bilang, Filipino, can please you na may nangyari talaga sa flood control issue? At mabalik yung pera na ninakaw. And then, Mhm. yung pera na ninakaw kung mababalik yun, ilaan sa maayos na mga projects at, sa tama na ang makikinabang ay yung mga mamamayang Pilipino na nasa baba. I'd be very happy kung may makikita akong makukulong na mga government officials diyan, mga senador na kurakot, congressmen na mga kurakot.
na mapapatunayan na Hmm. talagang kasama sila sa corruption. So, matutuwa ako 'pag nakita ko yon at matutuwa ako 'pag naibalik yung pera na ninakaw ng mga government officials na corrupt na 'yan, maibalik sa mga mamamayang Pilipino. And I guess, honestly, I am actually learning. I'm like a student here na whenever I talk to people, actually hindi ko alam ang sinasabi nila kaya nagtatanong po ako lagi na nagtatanong. Okey. Pero I really appreciate Ma'am Andrea, share mo ng iyong knowledge about the situation. I think napapanahon na ikaw talaga yung makakwentuhan ko. You have the vast information than what I even know. Hindi, alam mo, Hmm. really, I'd like to apologize din kasi sabi ko nga sa'yo pagdating sa politics, 'di pa ako gano'n talaga ah, expert 'no, masasabi na nanonood ako, yes, but I don't really know a lot pagdating sa politics. Bine-base ko lang 'to sa mga napapanood ko at mga narinig ko. Hindi lang isang pinapanood ko, halimbawa merong issue na ganito, hindi lang isang pinapanood ko marami. Nanonood din ako sa kabilang side, nanonood ako sa kabilang side, nanonood ako sa ibang mga nagsasalita na alam kong credible naman Mhm. na na resource 'no. Kasi mahirap naman kung manonood lang tayo ng basta-basta, obvious na mga fake news, 'wag nating i-absorb yung mga gano'n. Aralan nating maigi yung mga narinig natin, be vigilant, anong tawag dun, on top of everything. Not naman everything, almost everything na mga issue na nangyayari sa Pilipinas, sa bansa natin. And also, kahit na hindi tayo gano'n ka-involved sa politics 'no, let us do our part being Filipinos. Correct. Malaking bagay 'yun, makakatulong 'yun sa bansa natin, yung gawin natin yung part na kahit maliit lang na part natin, yung bilang mamamayang Pilipino, 'di ba? And Ma'am Andrea, honestly, that's why parang nag-iba yung focus ko sa pagbalik ko sa pagpo-political vlogging kasi I wanted to express that sa lahat na nakikinig, you have the right and you can decide yung narrative mo, not just by listening to us, but you Mhm, can express your point, 'di yeah, ba? Yun yung parang gusto ko probably this is the after effect ng Duterte administration that we just follow anong mhm, kumpas nung nasa taas. And we mhm, don't question, we don't allow ourselves na maging skeptic. And I think now na nakikita na natin 'to, we tend to be more appreciative na we have our different opinion. And 'pag different opinion ka, it doesn't mean na isa-shutdown kita. Bagkus yes, pag-usapan natin. And I yeah, think oo. Meet yan halfway, yung yes, hindi naman lagi na kapag we disagree, we need to debate, eh. Sometimes we yeah, oo, just totoo agree to 'yun, disagree. And totoo I 'yun. think this would be a platform and I think yan yung para magiging mission ko na magkaroon ng opinyon hindi lang sa mga kilalang tao, sa mga vlogger. At least tayo-tayo nagkakaroon tayo ng public space that you can voice out your opinion Yeah, by not canceling out or shutting down the yes, other person. oo. Yun yung parang gusto ko rin i-achieve dito sa channel na 'to. And then, gusto ko magpasalamat sa lahat. Maraming salamat po to everyone who joined us, even if it's like, ang haba. Nagulat ako more than 1 hour na. You Iba know, talaga si Ma'am Andrea, ang dami niya alam. Marami pa tayong sana Ma'am Andrea kasi may mga tao tayong, kinakausap na mukhang nagugustuhan nila ang iyong sharing, eh, hopefully meron tayong part 2. thank you naman. Thank you naman for inviting me over again, Billy. Ilang beses na rin 'to 'no, third na yata tayong nagkasama 'no? Mhm, Dati in-interview kita. So mhm. ngayon, when it comes to politics, kung mag-aaral pa, advantage Konti lang kasi natin meron tayong channel and we can voice out our opinions. May channel ka, may channel ako, yun lang maganda and yung mga nagko-comment sa baba, they're welcome to comment naman kung ano yung nasa sa loob nila at opinyon nila, kung gusto nilang umakyat puwede din naman, 'di ba? So maganda yung gano'n na nag-uusap, pinag-uusapan and nandun yung respeto. Kahit na correct. sabihin mo pa na may channel ako, tapos ikaw may channel ka, magkaiba tayo ng pinaniniwalaan or ng opinyon or ng sides, we can always talk about it, 'di ba, sa channels na And I like that attitude kasi at the end of the day, we cannot always assume. Just because parehas tayo na sinusuportahan, we have the same opinion. Yan din yes. yung parang nami-misinterpret ng iba na, okay, pro-government ako, pro-government ka, pero it doesn't mean that we always agree on what Hindi, tsaka are, you know, if you say pro-government ka, it doesn't mean na PBBM ang gustong-gusto correct. hindi. Pro-government ako because gusto kong sumunod sa nangyayari na ginagawa ng gobyerno or kung ano man yung laws ng nakaupo, 'di ba? Kung ano yung
Pro-government kasi pro-Filipino ako. I am Correct. more pro-Filipino regardless sino nakaupo diyan, basta para sa Pilipino ang loob ko. Actually, nakomentan ka dun, eh, kasi nagawa ako ng short, yung sinasabi yung pro-Filipino Mm. na may 'Di ba ano bang dapat ang ipaglaban natin yung Pilipino at Pilipinas, 'wag nating ipaglaban kung sino yung mga nakaupo. Ipaglaban niyo yung mga Pilipino, kapwa niyo Pilipino. Yun ang iisipin natin hindi porket si ganito ang nakaupo ayaw natin, si ganitong nakaupo ayaw wala tayong magagawa. Pagbigyan natin sila sa term nila, mhm, 6 na taon silang nakaupo, wala tayong magagawa. Ano magagawa natin, magra-rally tayo, magwawala tayo sa kalye, magsisisigaw tayo dun, magva-violate tayo ng rules? Wala tayong magagawa diyan, 'di ba? Sumunod na lang tayo kung ano yung law, sumunod tayo maging mabuting mamamayang Pilipino tayo in our own little way, sabi ko nga we can help. 'Wag tayong magtapon ng basura kung saan-saan. 'Wag correct. nating pabayaan na konsintihin na 'pag may nag-pullover sa MMDA or kung sino man, kasi yun lang, nangungonsinti ka ng corruption, putulin 'yan. Kung lahat tayo gagawin 'yan, eh, di mababawasan ang corruption, 'di ba? Yeah, and that's a good point of view. 'Di ba? In our own little way, let us help. Uy, pero, I personally this is I would say marami akong natutunan dito sa kuwentuhan natin and I never thought how vast, things na puwede mo i-share. Kasi talagang, alam ko siya in one way or another, pero yung na-share mo dito is more that I don't know much and, sabi ko nga, I really appreciate it and, sana may part 2 'yan, inaantay ko 'yan. Yes. Huwag niyong Wala ka kalimutan. kakwentuhan, tawagan mo ako, Ay, naku po. Mukhang hindi i-invite live ang mo. mangyayari diyan. Mukhang ano, session, psychologist ang session natin. Pero Ma'am Andrea, nagla-live ka pa ba? Nagla-live ako pero Madalang? lately ilang days na ako hindi nagla-live, eh. Actually nag-live ako last time kumakanta lang ako, kanta-kanta lang ako, Oh, nagpapa-good well, vibes. pagka may chance po, good vibes kay Ma'am Andrea, Oo, D channel. kanta-kanta, 'yan. 'Di na ako bumabanat, ayoko Hindi ng na, hindi bumanat. na. Naglalatigo na lang ba? Wala ng banat. Wala ng banatan, kasi 'pag bumanat na naman ako magre-real talk na naman, magagalit na naman sila, baka magdemanda. Yan ang hirap, eh, 'no? Pagba-vlog nape-personal, eh, I hanggang sa know. naaano sa mga ganyan na kaso ka. Um Going to our, siguro paggo-goodbye na lang. Nasabi na naman ni Ma'am Andrea yung gusto niyang sabihin. I only wanna say to everyone who's listening here, this is a platform for you guys. Ilan po kami ang bida dito, kayo po yung bida dito because you have your platform here. You have your opinion. You can ask whatever you want to ask. And for future episodes, kung makalahok kayo doon. And don't forget to share, like, and subscribe sa ating channel. Hopefully, magkita-kita tayo sa susunod na lives. Maraming salamat po and have a great day. Thank you so Thank you po. much, happy New Year Thank you as po. Titingnan po natin. Matutulog po muna ako. Yan ang gagawin natin. Tapos gigising ako. Sige po. Thank you. Happy New Year.